14 lang si Angeline nang umibig siya kay Daniel. May gatas pa siya sa mga labi. Sabi ng Kuya Sam niya mamamatay din ang feelings niya lalo na't aalis pa si Daniel para mga ibang bansa. Kaya naman determinadong patunayan ni Angeli ang sensibilidad ng bata niyang damdamin. Hindi siya nakipag-boyfriend, ni hindi siya nagpaligaw tulad ng pangako niya kay Daniel. Hihintay niya ang pagbabalik ng binata tulad ng gagawin nitong paghihintay sa pagiging ganap niyang dalaga. Pero nang bumalik si Daniel, may dala itong balita. Ikakasal na to sa isang Pilipina na nakilala sa Amerika. Ano ngayon ang gagawin ni Angeli? Magpaparaya ba siya o ipaglalaban niyang pag-ibig na 5 taon niyang hinintay? Chapter 1. Abala si Angeli sa paghuhugas ng gabundok na hugasin sa lababo, kaya hindi niya na namalayan ng paglapit ni Daniel. Nagulat pa siya nang mabunggo siya nito sa braso. Magpahinga ka muna at ako nang gagawa niyan, sabi nito. Sa totoo lang pagod na si Angeli. Kanina pa kasi siya hindi magkandaduto sa pagitan ng pagluluto at paghuhugas ng pinagkainan. Di niya naman kasi akalaing ganito karami ang kakaibang iboblow out ng Kuya Samuel niyang na-promote bilang head na isang bagong departamento sa pinagtatrabahuhang advertising company. Pero nagdalang hiya naman siya kay Daniel dahil alam niyang mga kaibigan at kaopisina rin ito ang mga bisita. Bayaan mo na, gift ko na lang to kay Kuya Sam, total naman walang pasok sa eskwela bukas. Pagdadahilan niya. Balik ka na lang doon. Tulungan mo si Kuya mag-entertain. Di, ikaw maki-entertain sa kanila. Sige na. Baka makabasag ka pa ng China, lagot ka sa kuya mo. Napakiti siya dahil walang puwersa ang pagbabanta ni Daniel. Alam nilang pareho na bagamat hindi to palaging may panahon sa kanya, spoiled siya sa kapatid. Binibigay nito ang mga layaw niya sa abot na makakaya at bihira siyang kagalitan. Kung sa bagay, mabait naman kasi siyang kapatid. Alam niya na hindi responsibilidad ni Sam ang magpaaral at mag-aruga sa kanya, pero lahat ng the best sinisikap itong ibigay. Siguro dahil nagigilty si Sam na kahit papaano, na-enjoy nito ang pagmamahal ng kanilang mga magulang bago namatay ang mga ito. Menopausal baby si Angeli. Nakapanggigilalas nga dahil 52 na ang ina at 60 naman ang ama nang pinanganak siya sa mundong ibabaw. 3 taon siya na mamatay ang tatay nila sa cancer sa bituka at 7 naman ng atakin sa puso ang kanilang ina. Dapat 5 silang magkakapatid pero ang 2 nauna kay Sam ilang araw lamang daw nabuhay. Ang isa namang sumunod dito ay nalaglag na ika-4 na bang pagbubuntis ng ina. Kaya't sa edad na 14, nanatili itong uniko iho at sa edad na 21, naging nanay at tatay si Sam kay Angeli. Mahirap na responsibilidad yon, alam niya. Dahil palagi nagsusorry si Sam kapag hindi nito na ibibigay sa kanya ang panahong kailangan niya sa paglaki. Pasensya ka na sa kuya mo. Palagi nitong sinasabi. Kasi kailangan ko talagang magtrabaho ng husto para mabuhay tayo ng maayos. Noong una nagdaramdam siya kay Sam, lalo na kung sa halip na ito, yung succession niya ng mga yayang uma-attend sa mga school functions. Pero nung 12 anyos na siya, naging border na si Daniel. Sa totoo, pangatlo na si Daniel sa mga lalaking naging borders nila. May 4 kasing silid ang bahay na naiwan ng mga magulang, isang masters at yung 2, tig-isang silid nila ni Sam. Yung isa pa'y guest room sana pero naging tambakan nilang ng mga lumang gamit mula nang mamatay ang mga magulang nila. Sa kasalukuyan, yung masters ang pinaupahan ni Samuel para malaki-laki ang rental fee. Natatandaan pa niya ang una niyang reaksyon nung una niyang makaharap si Daniel. Nasa banyo siya noon kadagdag ng kusina. Naglalaban ng uniforme. Bukas ang pinto dahil masikip at mainit nang bigla tong magsalita. Ang ganda naman ng labandera mo, Sam. Pero, nagbibiro ang kislap sa mga mata nito. Pwedeng pang Miss Universe. Namula si Angeli sa magkahalong pagkagalak at kahihiyan. Naka-lady sando lang kasi siya na maraming kain ng ipis at maliliit na patsi-patsi dahil sa mga tilamsik ng bula. Lumakas ang tibok ng puso niya, lalo na mapansing super gwapong lalaki. Kasing tangkad ni Sam pero hamak na mas pogi. Maputi pero hindi naman mestizo. Makinis ang kutis parang sa babae. Malalaki ang mata pero hindi luwa. Maliit ang ilong pero matangos at ang lips, yun na yata ang pinakamapulang lips na nakita niya. Kita niyo naman, 12 anyos lang siya pero marunong na siyang kumilala ng gwapo. Pero yung damdaming sumupuso niya ng pagmasdan ng binata, banyaga sa kanya, hindi niya kayang bigyan ng pangalan. Loko. Yan ang sinasabi kong kapatid ko, si Angeli. Angel lang yan sa pangalan pero kumidaw ka. Bakit di mo sinabing may maganda ka palang sis? Bakit ko sasabihin? Talent scout ka ba? Natatawang sagot ni Sam. At saka bawal ang porma kay Angel. 12 anyos lang yan. Mataas kasi si Angeli.
Sa kasalukuyan, sumusukat siya ng 5'2", at hindi pa siya naka-means, bakit nagsisimula pang magpakita ng palatandaan ng kanyang katawan. 12? Di makapaniwalang ulit ni Daniel, at di sinasadyang napasilap sa maliit na umbok sa kanyang dibdib. Hindi napansin ni Sam pero napansin ni Angeli. Kulang na lang tuloy ilublob niya ang ulo sa bula sa batya. Pinakain yata ni nanay ng baking soda kaya umalsa ng husto. Biro ni Sam na kinatawa ni Daniel. Di na intindihan ni Angeli ang biro pero nakadama siya ng pagkapikon. Sa edad na 12 para 13, ayaw niya maging sentro ng katatawanan. Sumimangot siya na napansin naman ni Sam. Oh, pikon na ang baby sis ko. Labas nga dyan at namakilala mo tong bagong border natin. Ang isang maganda kay Angeli, kahit masama ang loob niya, palagi siyang sumusunod sa utos ng kapatid. Nagdadabog man, nagugas siya ng kamay. Pilit humarap sa dalawa dahil nako-conscious. Kung bakit naman kasi tong sando niya, may gakarayom ding butas sa tapat ng kanyang kaliwang nipple. Nilugay na lang niya ang garter na mahabang buhok at yun ang ginawang panakip. Siya si Daniel, sabi ni Sam. Mula ngayon, dito na siya sa bahay titira. Ka-office mate ko rin siya kaya't sabay kaming papasok ng opisina. May kotse ka ba? Direktang tanong ni Angeli sa lalaki. Meron naman pero second hand lang. Mabuti na lang. Siguro madaragdagan ng allowance ko ngayong malilibre na si Kuya sa pamasahe. Napahagalpak ng tawa si Sam. Ewan niya naman kung bakit pero nahawa rin sila ni Daniel. Kahit papano nabawasan ang inisyal niyang pagkapikon sa kapatid. Tapos nag-abot ng kamay si Daniel. Nice meeting you, Angeli. Nagulat pa siya. Sina Efren at Abner kasi, yung mga nakarang borders nila, halos hindi siya tinignan na ipakilala siya ni Sam. Pero napalitan ng pagkapahiya ang pagkagulat niya nang maramdaman niyang naging uneasy na ang kamay ni Daniel sa hangin. Dali-dali niya yung inabot. Nice meeting you rin, Daniel. Sagot ni Angeli at ngumiti. Feeling niya, tumangkad pa siya ng 12 pulgada dahil sa tratong adult na lalaki. Second year high school na yan, pare. Pagmamalaki ni Sam. 2 beses na accelerate ng elementarya. Manang-mana talaga sa kuya. Wow! Bulalas ni Daniel. Model student ka siguro, no, Angeli? Pila siyang napangiti. Model? Hindi. Lagi ako napapagalitan ng teacher. At lagi akong napapatawag sa office. Nakatarak ang matang susog ni Samuel. Pero first honor naman ako lagi. Mayabang niyang gante. Nakairap, nakataas ang kilay. Biglang entra ang yaya niya. Samuel, bakit pinaharap mo si Angeli sa bisita ng ganyan ng ayos? Para siyang lobong unti-unting umimpis. Nangalubot ang mukha sa pagkakasimangot. Hindi na siya bisita, yaya. Mula ngayon, border na siya ni kuya. Singhal niya na sinabayan ng balik sa labahin. Mabilis silang nagkasundo ni Daniel ng mga sumunod na araw kasi friendly ito, hindi plastic ang interes sa kanya. Tapos nung unang pagkakataong magkaroon to ng kamag-anak na bumisita, nagpakita to ng consideration sa dalagita. Sa labas na lang tayo kumain. May exam bukas si Angeli. May istorbo siya sa ingay natin. Pati kuya niya narinig niyang sinasaway nito tuwing umaga. Hinaan mo naman ang radyo, Sam. Natutulog pa yata si Angeli. Bukod doon, minamahalaga rin ni Daniel ang opinion niya. Bagay ba sa akin ang pink tapolo? Di ba ako mukhang bakla? Kapag to ka nitong magluto, anong gusto mong ulam, Angeli? Yung mga bagay na hindi niya naranasan kay Sam o sa mga pinagpalit-palit na yaya, kay Daniel niya naranasan. Natatandaan niya na nung una siyang makapasok sa Jollibee, si Daniel ang nagdala sa kanya. Blowout daw dahil pinansin ako ng crush ko sa office. Kita nyo? Pati personal na bagay open sa kanya si Daniel. Nung una siyang magkaroon ng buwanang bisita, si Daniel din ang unang nakaalam. Ito ang bumili ng una niyang set ng sanitary napkins, ang nagparating ng kahiyahiyang balita sa kuya niya, ang nagpaliwanag sa mga responsibilidad na kaakibat ng pagkakaroon. Hindi nakakahiya yan. Pag-aapis nito sa pagkapahiya ni Angeli. Natural lang yan sa mga babae. Ibig sabihin niyan dalaga ka na, kaya dapat mag-ingat ka na sa pag-upo-upo mo. Hindi pwede yung dati na lagi ka nakabukaka, pati yung pagkukuyakoy mo. Naman, namumulang protesta niya. Masagwa, natatawang sagot nito. Alam mo ang ibig kong sabihin? Alanganin siyang tumango. Bagamat nag-film showing ang Modest tungkol sa menstrual cycle ng grade 6 siya, hindi niya maamin kay Daniel na nagbabasa-basa rin siya tungkol sa sex education. Pero higit sa lahat, si Daniel ang middleman sa pagitan nilang magkapatid kapag sumasama ang loob niya rito. Gaya halimbawa ng 2 araw niyang hindi binati si Samuel dahil ninja nito ang family picnic sa eskwelahan nila.
Hindi siya sinermohan ni Daniel o pinagalitan. Kaswal lang siyang nilapitan habang nagpapahinga siya sa veranda isang Sunday afternoon. May dala tong merienda. Kain ka muna. Nilapag nito ang tray ng coke at sandwich sa table at naupo sa katapat na silya. Mas masarap mag-daydreaming kapag hindi kumakalamang tiyan mo sa gutom. Nagpasalamat siya kay Daniel at tahimik na kumain. Alam mo bang may girlfriend ng kuya mo? Biglang tanong nito. Pakialam ko ron. Sagot niya kahit nagulat. Hindi kasi sumagi sa isip niya na posibleng may love life din ng kapatid. Meron. Dapat nga sa edad ng kuya mo ngayon, matagal na silang kasal. Kaya lang ayaw pa ni Sam kasi gusto niya makapagtapos ka muna ng pag-aaral o di kaya maipag-ipon ka ng college fund. 26 na ang kuya niya. Nasa edad na nga mag-asawa pero hindi niya magagap ang motibo ni Daniel sa pagkukwento ng ganon. So, sabi ni Angeli, so pag nagkukulang ang kuya mo, dapat inuunawa mo siya kasi lahat na makakabuti para sa inyo, yun ang una niyang priority. At nauunawaan niya ang ibig sabihin ni Daniel sa pagitan ng revelasyon nito. Natatat siyang kumurap at naluha. Mahal ko naman ang kuya ko. Alam ko naman yon. Kailangan lang, samahan mo pa ng konti ring pangunawa. Sa paglipas ng panahon, nagtatampo pa rin siya kay Sam paminsan-minsan. Pero dahil palaging ipinapaliwanag ni Daniel ang side nito na nakakasuit na salita, hindi yun humahantong sa hindi nila pagkikibuan. Besides, nariyan naman si Daniel para daluhan ng school functions nga bilang proxy ng kapatid. Ngayon, 14 na si Angeli. Isang taon na siyang walang yaya at hindi siya nalulungkot kahit wala siyang nakakausap sa bahay sa hapong umuwi siya from school. Pagdating naman kasi ng gabi, kasama niyang nanonood ng TV si Daniel. Minsan, naglalaro sila ng board games or nagkakantahan habang tumutugtog ito ng gitara hanggang sa magkaantukan na. Samantalang si Sam dating gawi pa rin, kundi nag-overtime nakakulong sa silid para tapusin ang iniuwing trabaho. Hoy! Untag ni Daniel sa pagkakatulala ni Angeli. Nakangarap ka na naman ng gising. Sabi ko, ikaw na lang mag-entertain sa mga bisita ng kuya mo para makaupo ka ng matagal-tagal. Lumayo nga si Angeli sa lababo at pinabayaang si Daniel na ang tumapos sa paghuhugas ng pinagkainan. Pero hindi siya lumabas. Naupo lang siya sa isang silya at doon nangalumbaba. Oh, ano bang hinihintay mo? Anong ginagawa mo dyan? Ayoko sa labas. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanila eh. Tsaka huminga na malalim. Tayo na lang ang mag-usap. Ano naman ang pag-uusapan natin? Nakatagilid sa kanya si Daniel, pasulyap-sulyap, habang sinasabon ng hugasin. May problema ako eh. Call. In love yata ako? Nanunoksong lumingon si Daniel. Nakatawa. Oh, sino naman ang swerteng binata? Ikaw. Dumulas ang baso sa pagkakahawak ni Daniel at sumabog sa sahig. Nagtilapsikan ng bubog sa lahat ng direksyon. Sa totoo, naghahalo ang feelings ni Angeli. Na-relieve siya dahil sa wakas nasabi na rin niya ang matagal na niyang gustong sabihin. At hiya dahil por Diyos, ngayon lang siya nagtapat sa isang lalaki. Wala naman siyang love na iba, no? Pero yung pamumula niya ay dinaan niya sa tawa. Ikaw ngayon ang lagot kay Kuya Sam. Multiply mo na naman ang baso natin. Kamay ni Cain kung bansagan si Samuel sa pagkaklamsi ng kaibigan. Sa kanilang tatlo kasi si Daniel talaga ang malakas mangbasag ng kasangkapan. Pinggan, figurin hanggang plaka sa ponograpo. Pero mula sa sibang ng divider, nakita niya. Saglit na napasulyap ang kapatid at nangingiting ibinalik ulit ang atensyon sa mga kaopisina. Nakakagulat ka naman kasing magbiro. Sabi ni Daniel na sinisimulan ng imisin ang mga bubog. Ako na yan. Tumayo siya at inagaw rito ang gawain. At Dan, hindi ako nagbibiro. Ang bata-bata mo pa. Naninermon ang tono ni Daniel. At dahil yata sa kalituhan nakalimutan nito ang edad niya, kaya't ang sabi, ilang taon ka pa lang? I'm 14. At huwag mong sabihin sa aking bata pa ako, alam ko yon. Alam mo naman pala. Hindi naman kita inaalok ng kasal. Sa pagkagulat niya natawa si Daniel, pero nang tingalain niya ito, hindi naman to nang uuyam. Tuloy napatawa rin siya. Kamuntik pang magkabalisa ang mga bubog na itinapon niya sa basurahang plastik na nasa tabi ng lababo. I will tell you what, sabi nito. Kapag talagang dalaga ka na di pa rin nagbabagong feelings mo sa akin, liligawan na kita. Nang islap ang mga mata ni Angeli. Ibig bang sabihin nun may pagtingin din sa kanya si Daniel? Inaalala nga lang ba nito ang kabataan niya? Hindi na magbabago pang feelings ko? Taimtim na pangako niya.
Kaya nga, titingnan natin. At nagkasya na siya sa gayon. Total naman hindi naman siya nagmamadali. Gusto niya rin siyempreng tuparin ang pangarap ni Sam para sa kanya, yung makakapagtapos siya ng pag-aaral. Pero ng mga sumunod na araw, nangamba siya na baka magbago na ang camaraderie nila ni Daniel. Sa totoo, hindi ito naiilang sa kanya. Siya ang naiilang dito. Pero nung sumapit ang payday at pasalubungan siya ni Daniel ng isang set ng cosmetics, ang kanyang unang set ng cosmetics, ang laki-laki ng ngiti niya. Tiyak niya na kasing dalaga na at hindi bata ang nakikita ni Daniel tuwing tumitingin to sa direksyon niya. Isang gabi umuwing lasing na lasing si Sam. Alala ito ni Daniel na bagamat nakainom, halatang matino pa ang wisyo. Ano nangyari? Salubong ni Angeli sa dalawa. Hello, beautiful sis? Bati ng kapatid, sinisinok. Lasing ka nga kuya. Ngayon ko lang nagandahan sa akin eh. Nakialalay siya sa bigat nito. May nag-birthday ba? Wala. Si Sam pa rin ang sumagot. Kapansin-pansin ang madilim na ekspresyon at katahimikan ni Daniel. Anong okasyon at nalasing ka ng ganyan? May umalis lang. Sino? Pero di na siya nasagot ng kapatid. Hindi pa man lumalapat ang likod nito sa sofa, nagsimula na rin tong maghilig. Hindi niya na ito ginising. Inayos na lang niya ang pagkakahiga nito sa sofa, kumuha ng mainit na tubig. Sisimulan niya ng banyosan si Sam na magsalita si Daniel. Umalis yung girlfriend niya, sabi nito. Nag-abroad, sa Amerika. Hindi niya kilala ang girlfriend ni Samuel dahil kahit minsan, dito dinala sa bahay nila ang babae. Hindi niya magawang mag-usisa dahil nahihiya siya. Pagdating sa personal na bagay, hindi sila bukas ng kapatid sa isa't isa. At hindi nagpaalam kay kuya? May pagdududa sa tanong ni Angeli. Nagpaalam naman, kaya lang ayaw payagan ng kuya mo si baby. Nagpumilit lang. Ayan tuloy, nag-break sila bago umalis si baby. Nahahabag na pinagmasdan niya ang mukha ng kapatid habang pinupunasan niya ng basang bimpo. She does not deserve him, sabi ni Angeli sa mahinang tinig. Marami pang makikitang kuya ko na higit sa kanya. Totoo ka, kaya lang mahal siyang talaga ng kuya mo. Nagpause si Daniel bago nagpatuloy. At sa totoo lang, mahal din naman ni baby si Sam. Bakit niya iniwan? Kasi kailangan niya mag-grow. Total naman daw kapag kasal na sila, desidido si baby na maging full-time housewife, kaya't sasamantalin lang niya ang pagkakataon habang dalaga pa siya? Nagpakasal na lang sana sila. Hindi pwede, ayaw pa ng kuya mo. Natigilan ang kamay ni Angeli sa pagbabanyo sa kapatid. Tawid siyang tumingin kay Daniel. May pag-unawa at sundot ng budhi sa mga mata.